Nako po, matindi ho ito. Sara Sayad Lustay Duterte. Aba, mantakin niyo ho. Nagpanggap, nagkunwari, napiking, manghuhula. Ay huling-huli ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, kakaiba ho ito. Hindi po ito fake news. Dahil kapapasok pa lang na mainit na balita. Sara Sayad Lustay Duterte nagpanggap na piking manghuhula. Aba, nagpanggap po siya na magaling na manghuhula. Subalit huling-huli ay piki pa lang manghuhula. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo. Please subscribe my YouTube channel. Matindi ho ito. Mga kaibigan, ha? Ay talagang desperado na ho ito. Pati ba naman panghuhula gamit ang bulaang kristal ay pinasok na ni Sara Sayad Lustay Duterte. Ano ang laman na tunay nakaisipan ito? May sayad nga. Kasi pag may sayad ho, kung ano-ano na lang ang maisipan mo na gawin kahit kalukuhan na hindi po tama ay gagawin mo. Katulad ho ni Sara Sayad Lustay Duterte. Mga kaibigan, heto. At ibabahagi ko po sa inyo. Matindi ho ito. Talagang gusto ko munang kunin ang inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay magaling na manghuhula? Sa comment section, inaanyayan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Heto mga kaibigan, ang katunayan, ibabahagi ko po sa inyo. Nako po, magugulat kayo. Heto. Interventions being pushed by the administration. VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East, and allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito, pero wala tayong nakitang paghahanda. Maybe Dito mga kaibigan, pakinggang mabuti. Ay huling-huli si Sara Sayad Lustay Duterte. Nagamit ang bulaang kristal. Nagpanggap na magaling na manghuhula. Subalit na bisto ho ay piking manghuhula pala. Budol! Eto. your comment on this, ma'am. Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Uniting sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Ay dapat ipinaalam niya. Kung ito ay verified info na galing sa kanya, dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022, at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang informasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Nako! Para man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Meron po tayo na walang pisans. Mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Apo, nako, nakakahiya ka. Sara Sayad Lustay Duterte. Mga kaibigan, disclaimer lang ho. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Nandiyan po ang ating batayan. Data po at sa puntong ito nasabi ho natin
na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay huling-huli na nagpanggap na manghuhula, subalit nabisto, napiki ang bulaang kristal na manghuhula. Bakit po natin nasabi, mga kaibigan, taong 2022, sinabi ni Sara Sayad Lustay Duterte, pinakalat ayon po kay Sara Sayad Lustay na taong 2022 ay alam na daw niya na magkakaroon ng gera. Ay sinisisi ho ang gobyerno. Ay sabagay, wala naman itong kredibilidad kahit manisyo dahil may Sayad, paninira lamang ho yun. Ang gusto ko lang ipunto ho sa inyo dito, kaya binigyan po natin handaan, ay itong kanyang Sayad ho, manghuhula. Sapagkat ang sabi ho ni Atty. Claire Castro, gamit ang kanyang bulaang kristal, ay nahuhulaan daw nitong si Sara Sayad na magkakaroon ng gera, mga kaibigan. Na yan ho, ang gustong ipunto ni Atty. Claire Castro ay isang bulaang kristal na manghuhula kasinungalingan. Diba? Ay dapat noong taong 2022, nagkaroon ng pagpapakalat. Dapat inamin mo noon, taong 2022, ganito, mayroong magaganap na gera. Hindi naman pulingit sa inyo, ginigira po ngayon ng Amerika, ang nasabing bansa ho, diyan po sa bansang Iran. Iyan daw ang nahulaan ho ni Sara Sayad Lustay Duterte. At ito pa ang isang pambubudol at panluloko. Kahapon lang ho, hanggang kanina, sinabi ni Sara Sayad Lustay Duterte at kahapon lang hinulaan. Di ba pag manghuhula ka, ay hindi ka manghuhula kung kailang tapos na ang pangyayari. Sa bagay, wag po tayo magtaka dahil ito po ay may Sayad. Ang ginawa ho ni Sara Sayad Lustay Duterte, hinulaan ho na magkakaroon ng gera, ay nung pong kasalukuyang ilang araw na nagkakaroon ng gera. Anak ng katakot-takot, paktay kalde, mambubudol talaga ito, may Sayad pa. O di ba? Gayahin mo yung ibang manghuhula. Sara Sayad Lustay Duterte, hindi pa nangyayari, ay hinuhulaan na. Ba't ikaw, ibang klase ang iyong panghuhula? Ilang linggo na nangyayari ang gera sa kakapalang manghuhula. Talagang tumpak nga. Dahil alam niya na talagang mayroon na niluluko ang kanyang sarili. Mga kaibigan, isang patunay na malaki ang Sayad nito at patuloy ang pambubudol. Mga kaibigan, alam ko nakuha niyo ang gusto kong ipunto. Tama ba ang galawan dito ni Sara Sayad? Niloloko ang kanyang sarili. Ang akala niya ay maluloko ang taong bayan at higit sa lahat, ang niloloko niya lang dito ay ang kanyang sarili at ang kanyang mga nabubudol. Kaibigan, sa isang comment lang po sa comment section, paki-like and share ang video na ito. Nandiyan po ang ating katibayan, nandiyan po ang ating batayan kung nasabi po natin na itong si Sara Sayad, huling-huli. Ibig sabihin, alam na ang kanyang ginagawa ay pawang kasinungalingan. Hindi po siya nahuli ng anumang otoridad. Ibig sabihin po siya nalaman siya dahil marami po ang meaning ng huli. Buti po yung nililiwanag ko para hindi po kayo mabiktima ng anumang fake news. Salamat.